Si Brandon Ganuelas Roser ang isa daw sa mga gustong ma-acquire ng Magnolia Hotshot sa pamamagitan ng isang trade sa TNT Tropa. Pinag-iisipan daw ng Magnolia kung i-offer nila si James Laput at kung hindi sumapat itong si James Laput, maggagawa ng isang 3-team trade ang Magnolia kasama itong Titan Ultra. So ang magiging offer daw ng Magnolia, kung sakasakali na hindi po pwede at hindi tanggapin ng TNT yung James Laput for Brandon Roser, ang i-offer daw nila, si Cade Flores mapupunta sa TNT, si Brandon Roser naman ang mapupunta sa Magnolia at itong Titan Ultra, merong makukuhang player yan mula dito sa Hotshots, posible na si James Laput. Isa lamang daw yan doon sa mga posibleng scenarios na pinag-aaralan ni Coach L.A. Tenorio para mapunuan yung kanilang pagkukulang. Totoo nanalo na ang Magnolia pero tignan naman natin kung sino yung tinalo nila, itong Terra Firma at itong Macau Black Knights. Dalawa sa mga pinakamahinang teams dito sa PBA kaya nga marami nagsasabi na kinakailangan talaga na mag-adjust na nitong lineup ng Magnolia Hotshots. Kaya nga kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka lalo na at nakita naman natin na dito sa PBA. So far, mukhang kinakailangan talaga ng pagbabago sa kanilang roster. Wala naman tayong nakikitang problema dito sa pagkuha ng Magnolia kay Brandon Roser at makatutulong pa yan dahil alam natin yung laro ni Roser, very athletic ito para sa isang big man at yan ang nababagay para dito sa Magnolia Hotshots. Kaya nga nasisiguro natin nagagawa at gagawa ng paraan itong Magnolia para ito'y matuloy. Kung sa bagay, alam din natin na ang TNT naman matagal nang interesado kay Cade Flores. Kaya kung sakasakali na yan ang i-offer sa isang 3-team trade, baka makumbinse itong si Coach Jot Reyes na ibigay na itong si Brandon Roser. Alam natin yung potential ni Cade Flores ay napakataas at yan ang dahilan kung bakit baka ito si Coach Jot Reyes ay pumayag na i-trade si Roser para sa nabanggit na player. Maganda takbo ngayon ng Meralco Bulls na nanalo sila. Yung huli nilang panalo kontra sa TNT at ang ganda ng standings nila kaya maraming naniniwala na baka ito na ang tsansa ng Meralco talaga na ma-break yung matagal na nilang hindi pagpapasok dito sa finals. Itong Meralco at Raynor siya, kabilang doon sa mga teams ngayon na maganda talaga ang standings at maraming naniniwala na sila ang gagawa ng paraan para makapasok na dito sa finals. Siyempre maaga pa lang tayo pero kumbinsido si Coach Luigi Trillo na nasa kanila na yung tamang import at ito talaga yung kinakailangan nilang gawin. Kaya nga sa bagay itong lineup ng Meralco Bulls ay nakita na natin na malakas na plus yung import nila ay parang swak na swak dito sa kanilang laro. Kaya maraming nagsasabi talaga na kinakailangan itong Meralco Bulls kumuha ng isang player talaga na pupwede at nababagay dito sa kanilang ginagawang laro. Kaya nga kung sa bagay itong lineup ng Meralco, sabi nga nila hindi na niya kinakailangan ng additional pa mga players pero may balita na baka na gumawa ng trade itong Meralco Bulls para magdagdag ng iba pa na pwedeng magbigay ng additional scoring options. Baka daw itong si Alain Maliksi ay i-trade na plus itong si Anjo Karam dahil sobra na sila sa point guard. Kaya iyan daw yung pinag-iisipan ngayon ni Coach Luigi Trillo kung kanilang pwedeng gawin. Dahil hindi naman tayo magtataka talaga kung iyan yung magiging laro ng Raynor Shineras ng Meralco Bulls. Ang maliwanag dito, ang management ng MVP Group binibigyan pansin na itong Meralco at gusto nila na maging isa rin to sa mga top team sa PBA. Kaya ngayon pagkuhan nila dito ng mga top players hindi na nakapagtataka. Kung sa bagay, alam naman natin na itong Meralco Bulls talaga hindi yan basta-basta na lamang papayag dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung sakasakali, magiging okay na to para sa Meralco kung makuha nga nila yung mga nabanggit. Ngayon, kung hindi naman sila makakuha ng ibang players sa pamamagitan ng trade, baka sa draft pick, doon magpapalakas itong Meralco Bulls.